tumawag ka ng ambulansya! Mami Vic! Bigyan na mo kayo si Ma'am Rebecca! Ma'am! Si Mami! Mami! Anak! Ma'am! Gising, Ma'am! Gising, Mami! Mama! Ano ba? Dali natin sa hospital si Ma'am. Rebecca! Hindi ka pwedeng mabuhay, Rebecca. Hindi nila pwedeng malaman ang totoo. Ma, dali. Ma, malaman ka, Ma. Dr. Miguel, paano pa nangyari? Marami siyang nainom na gamot. Hindi namin alam kung gaano kadami, Dok. Bumubula po yung bibig niya, eh. It's a possible drug overdose. BP, nurse. Cardiac rate. BP natin. Palpatory 70. Plain NSS fast drip 200cc pa. Ready ng Loretti double concentration. Pagkatapos non-fat is match tayo 15 lbm. Okay. Currently what's happening now are the effects of the drug overdose that she took. Most likely, since everything is going slow with her, did she take painkillers? Most likely it's painkillers, right? I don't know. Okay. Hindi ko na alam. We will do our best. Okay? We will do our best. Ligtas niyo ang mami ko, please. Do everything for my mom. We will do our Please. best. We will do our best. Clarissa, ano bang nangyari? Ma'am, nagpakulo lang ho ako ng mga daon na gagamitin niya eh. Pagkita ko ho sa kwarto, nakahandusay na ho siya. Tapos nakakalat na ho yung mga pills na... Ikaw ang kasama ni Mami. Bakit mo siya iniwan mag-isa? Han, you have to calm down. Bakit mo siya pinabayaan? Ano, Clarissa? Sumagot ka! Han, you have to calm down. Clarissa, umuwi ka na muna. Kami na bahala dito. Tawagan ka na namin pag may balita. Sir, pwede ho ako maghintay dito. Kami na rito. Ma'am. Nay, uwi na po muna kayo. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to. Sabi ko kay Ma'am Rebecca kasi sandali lang ako. Pero ang dami ko pang ginawa. Pumunta pa ako sa kusina. Ang dami ko pang inayos. Dapat sinabi ko, chinek ko muna siya bago ko gawin lahat yun. Wala pong kasalanan. Ganito to kasi yung nangyari nun sa tatay mo eh. Nung akala natin wala na siya. Tapos hindi ko man lang siya tinawagan. Wala man lang ako nagawa. Nay, nangyari po yung nangyari. Wala po kayong pagkukulang. Wala po kayong kasalanan. Huwag niyo po sisihin yung sarili niyo. Uminom ka po muna ng tubig. Anong gagawin ko? Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Ma'am Rebecca. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko kay Ma'am Yvette at saka kay Sir Andrew. Nay, huminga ka po muna. Isa-isa lang po, Nay. Ang isipin mo po ngayon, nasa ospital na po si Ma'am Rebecca at ginagamot na po siya. At yun yung importante, di ba po? Kasalanan ko doon. Ba't ko kasi siya iniwan? Ba't hindi ko siya iniwan? Nay, huwag ka po muna. Ate, si Mami nasaan? Inaasikaso lang siya ng medical team. Saan? Natagpuan siya ni Clarissa na walang malay at bumubula ang bibig sa kwarto niya. Doc, Sir, ma'am. kamusta mami ko? Well, she's in critical condition po. We're still currently trying to stabilize her. Now, her BP is at 60/40, way below normal. Her cardiac rate is only at 30 and she's only breathing at 50% rate. The amount of drugs that she took a while ago really took a toll on her. Most likely, we would need to bring her to the ICU and also detoxify her. But as of now, we are still trying to stabilize her. That's the current stage we're in with her right now. Teka, bakit overdose si Mami?
Andrew, it's her medication. And given the quantity, it looks intentional. Buwiin mo yan, kuya. Hindi kaya gawin yun ni Mami. Andrew, stop, please. Doc? Start CPR tayo. Nurse pa, Effie. Intubate mo tayo, okay? Ma? Magwawang ka, please. Ma? Na-revive po si Miss Rebecca. She's unresponsive. In short, layman's terms, nakakoma po siya. We really need to put her in the ICU and detox her. As to how long she'll be like this, I cannot say. I'll have the ICU ready now. Ma? Narinig mo ba ako? Lumaban ka, please, okay? Hindi ka namin iiwan dito. Lumaban ka. Hindi pa kayang wala. Nay, bakit po? Sino po yan? Yung isang maid sa mansyon. Nakomatos daw si Ma'am Rebecca. Nay, huwag ka na po sobrang mag-overthink. Hindi na, anak. Pero alam mo, ang iniisip ko lang, hindi naman depressed si Ma'am Rebecca eh. Oo, madalas wala siya sa mood, pero hindi depressed. Yun din po kasi talaga yung pwedeng isipin ng lahat eh. Dahil wala naman po nakakita ng totoong nangyari. Ano pong ginagawa ninyo? May maitutulong po ba ako? Ito, it's a spy camera attached dito sa mata ng staff. Yung teddy bear. Teddy bear? Oo, anak. Sa kwarto ni Ma'am Rebecca, meron siyang teddy bear. Tapos meron yung spy camera. Sigurado ko na-record nun kung ano yung totoong nangyari. Maganda po siguro kung makuha po natin yung footage na yun. Oh, Yaya, kayo na magtali ng trash bags. Yes, ma'am. The brown stuffed bear na binigay ko sa kanya for her birthday, pwede bang makita? Mommy? Ay, anak! Don't come here. Maalikabok, anak. Is Lola coming home na, Mommy? Hindi pa, anak. But, if you pray harder, maybe. How about Tita Clarissa? Is she coming back when Lola comes back? Wait lang, anak, okay? I just have to do something. Sasabihin ko ba kay Ma'am Yvette? Kaso nga lang, Nay, hindi rin po natin sure kung may na-record po yung kamerang nandun sa teddy bear. Tama ka. Ayoko na rin dagdagan pa yung iniisip ni Ma'am Yvette. Pero magpapatulong na lang ako dun sa isang maid sa mansyon. Si Ma'am Yvette, Sagutin niyo po. Pero relax ka lang po, Nay, ah.
Ma'am Yvette? Hello, Clarissa? Kamusta ka? Mabuti naman po. At kayo po? Kamusta ko kayo? Ito. We're still waiting for Mommy to wake up. Clarissa, I've been thinking, Pasensya ka na, ha? I was too emotional. pasensya ka na. Nasigawan kita, ha? Ay, naku ma'am, huwag ho kayo mag-alala. Naiintindihan ko ho kayo. Ganyan ho talaga siguro kapag may nangyayaring masama sa mga mahal natin sa buhay. Naghahanap po tayo ng may masisisi. Nangyari na rin po kasi sa akin yan eh. Salamat. Gusto mo bang dalawin si Mommy? Ay, opo, syempre naman po. O sige. Nilipat namin siya ng ospital. So I'll just text you the address. Sige po. Ay, ma'am, Pwede ho bang dumaan lang ho saglit sa mansyon. Meron ho kasi akong mga naiwan na gamit sa kwarto ni Ma'am Rebecca. Okay. Sasabihan ko yung mga maids na darating ka? Sige po, salamat po ma'am. Ikukuha ko na rin ho ng pampalit si Ma'am Rebecca. Para dalhin sa ospital. Okay. Sige. Salamat, Clarissa. Salamat po ma'am. Pwede po ba kayong andito yun ang may nangyari kay Ma'am Rebecca? Oo, dito ko kasi yun huling nakita eh. Pero ewan ko bakit wala na dito eh. Ano, nakita niyo na hinahanap niyo? Ay, Manang, kasi yung... May napansin mo ba kayo? Kulay brown na stuffed toy. Teddy bear. Yung kay Kisses? Oo nga. Naku, nakita ko kanina nung naglinis ako. Naitapon na po sa basura. Oh? Ano? Dito lang po namin tinapon yung mga basura. Nasaan ho? Sigurado po ba kayo dito lang po talaga kayo nagtatapon ng basura? Opo, dito lang. Bakit wala na hong mga basura? Siguro, nadaanan ng truck ng basura. Bakit ka ba kasi nila itatapon? Buti nakita kita agad. Stay here first, ha? So no one can see you. I won't let anyone throw you away. Bye. Siguradong direksyon yun sa tambakan. Kung pupunta naman kayo, mahihirapan kayo maghanap. Malaki yun. Mabaho pa. Pero kung gusto ninyo, Hindi na po. Okay lang po. Thank you po. o sige, maiwan ko na kayo. Balikan ko lang yung ginagawa ko. Salamat. Thank you po. Paano yun, Nay? Nasabi po ba sa inyo ni Ma'am Rebecca kung ba't siya naglagay ng spy camera? Oo, pero hindi ko Tama. Naaalala ko na. It's a spy camera attached dito sa mata ng stuffed toy. Meron akong dapat hulihin. Kailangang matigil na bago pa mapahamak ang pamilya. Totoo po ba yan, Nay? Anak, bakit naman ako magsisinungaling? Tandang-tanda ko yun kasi naalala ko nung sinasabi niya yun sa akin, gulong-gulo ko kung sino ba yung gusto niyang hulihin. Ang problema, hindi ko naman siya naitanong. Bakit po kaya? May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Baka may kaaway po siya, yung mga kasambahay. Wala. Mababait yung mga kasambahay niya. Sino po kaya? Si Ma'am Yvette? Si Sir Tomas? Ano po yun sa inyo ni Ma'am Rebecca? Na wag daw po kayo magtitiwala kay Sir Tomas? Bakit daw po? Ewan eh. Paulit-ulit niya akong binabalaan eh. Ang taong masyadong pribado, kadalasan madaming itinatago. Just remember, do not trust Tomas.
Ano kaya anak? Sabihin ko na kay Ma'am Yvette, total okay naman kami ngayon. Kaso na mahirap na po Siyempre, asawa pa rin po yun ni Ma'am Yvette. Tsaka wala naman po tayong solid na ebidensya. Sa bagay, comatose rin si Ma'am Rebecca Hindi na mapapatotohanan lahat ng mga sasabihin ko. Kung kay Sir Andrew mo kaya sabihin, sigurado naman ako may intindihan niya yun. Para yun sa nanay niya.